Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Ngayon araw po ay mayroon tayong nire-refresh na makina ng Kawasaki Rouser 180. Maingay na po yan. So, palit tayo ng timing chain. Palit po tayo ng ito bago. Brand new. Palit tayo ng mga internal parts ng makina. So, share ko na sa inyo mga bro kung paano buuin po yan, yung makina ng Kawasaki Rouser 180. Kung mahilig po kayo sa mga ganitong video at mayroon kayong ganitong motor, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po laging updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Ito na mga bro yung mga pyesa ng Kawasaki na 180. So nilinisan natin yung kanyang piston. Ayan, parang bago lang, di ba? Nilinisan natin yung cylinder block. Yun, oh, parang bago, di ba? Ganun dapat mga bro maglinis. Nilinisan natin yung ating clutch. Ayan, oh. Clutch housing. Ito yung lumang timing chain natin. Ito yung ating clutch lining. Maganda pa naman. Right? At ito mga bro, kapag ka nagkakalas kayo ng clutch, kalasin nyo na rin yung oil pump natin dahil meron yan ng strainer. Ito po yan, strainer, diba? Yan. Kasi minsan mga bro, nagkakaroon po ng mga dumi-dumi yan. Ngayon, kapag ka madumi ito, possible na mahina ang pump ng oil papunta sa head. So kapag ka mahina naman yung pump ng oil sa head, possible na madama yung ating camshaft. Ito mabuti naman yung camshaft niya at saka yung kanyang rocker arm maganda naman. So mag-aasalan tayo mga bro ng barbula. Siyempre papalit din natin tayo ng brand new na valve seal para iwas usok. Kapag ka nag-repress kayo, automatic palitan nyo na ng valve seal mga bro, kasi minsan ito yung malit na pyesa, pero kapag ka yung barbula nyo ay maluwag na dito, ang tendency nyan mag-uusok po talaga yan. Okay? So, linisan ko lang ito mga bro. Mamaya, balikan ko kayo. Kapag ka nahasan nyo na mga bro, ganun ang pagkakabit ng valve seal. Kamayin nyo lang. Yun. Diba? Simpleng-simple. Tapos, ito, sa mga nagkakabit ng valve spring, marami nagkakabaliktad dito. Dapat, ang tamang kabit po nito, yung mga magkakatabi dito na pagkaikot, ayan o, ayan yung nasa baba. Grabe, kawawa ng kamay ko. Ayan yung nasa baba mga bro ha. Siyempre may kapartner to. Ito. Ayan. Ayun. May dalawang pinturang dilaw sa ilalim. Yung, ganun dapat. Alright, tayo ba tayo dyan boy? Basic na basic lang to mga bro ha. Tapos yung retainer valve, kung yung kakalimutan yan. Ganun lang. Ito, kung malakas ang kamay nyo mga bro, pwede yan. Pero kung hindi nyo kaya yan boy. Ano boy? Matigas boy, di ba? Wala ka ng lakas boy. Kailangan mo lang kumain. Ay tunay! Yan mga bro, kinamay lang, dalawang spring oh. Kilala nyo ba kung sino gumagawa mga bro? Isang napakap bakit? Ano ko ngayon? Papahiya kita sa social media. Alam mo, madali akong kalaban ha. Kaya mga bro, ganun lang oh. Pero kung mahaba yata yung video natin ngayon ha. Okay, tama na yan. Mamaya na lang sa ibang ano tayo mga bro. Paulit-ulit lang naman yung mga video natin dito. Kaya ano mga bro, kailangan nyo lang talaga kung gusto nyo matutunan yung rouser. Kailangan pogi kayo. Ikabit natin ngayon mga bro yung piston. Yan, yung piston ring hindi na natin sinama kasi marami naman tayong video niyan. No? Lalapat nyo lang, itatapat nyo. Siyempre, wag nyo kakalimutan yung ating valve. Ay, valve. Sorry. Yung ating, pasensya na kayo mga bro, medyo maingay. Nandito kasi tayo. Sa kabilang banda, maraming mga tao naglalaro. So, nandito lang kami sa gilid. Kaya maingay. Parang yung tools ko yan ha. Kaya kailangan nyo lang mga bro, lagyan ng ano yan ha.
Yan ang tinatawag na piston pin lock. Kapag wala yan, aandar naman ang motor. Kaso, mabilis kumayod ang ating cylinder block. Dahil hindi naman siya makakalabas mga bro. Tapos, kailangan lagyan nyo ng kulay pula na langis. Hindi pwede yung kulay puti, yung blue. Kailangan pula. Telling mo, tama kaya yun? Hindi mga bro, joke lang. Lagyan nyo lang yung pampadulas kahit anong langis. Pagkatapos, ilagay nyo yung cylinder block. Ano yan mga bro, unti-unti lang yung paglagay. Alug-alug lang, then i-press, then i-push. Yung dowel pin, nakalimutan. Joke! Yan konting pukpok, then baon. Yan yung mga bro kung gaano kaganda ang makina ng Rouser 180. Sino nagsasabing hindi maganda ang Rouser 180? Hindi nyo kasi alam na maganda ang Rouser 180. Pero sa totoo lang, napakatibay po ng makina ng Kawasaki Rouser 180. 200, lalong-lalo na yung 220. Tingnan nyo man kung gaano katibay yun mga bro. Tingnan mo yung pyesa sa loob napakatibay, di ba? Tingnan nyo naman yung chassis, napakatibay, di ba? Syempre mga bro, wag na wag nyo kakalimutan yung ating chain guide. Kasi pag nakakalimutan nyo yan mga bro, talaga naman mapapabunot ulit kayo dyan. Pero pwede naman yan dyan sa ilalim kung sakaling makalimutan nyo. Pero yung isa, yung kasi dalawang chain guide yan mga bro, yung isa dito sa may right side, yung nandito parte, kailangan sa taas dinadaan yun. Ay yung kabila naman, ayan, yung sa may left side, talagang dinadaan yan sa taas or sa baba. Pwede sa baba idaan. Tapos meron po yung allen sa ilalim. So kailangan lang mga bro ay mailak nyo ng ayos. Dito po yan. Okay. Kapag ka mga bro okay na yung guide, yan, ilaglag na natin yung ating timing chain. Hawakan nyo lang mga bro kasi minsan nahuhulog po yan. Sasabit nyo yan dyan. Ganun lang mga bro, simple-simple diba? At yung isang chain guide, huwag nyo kakalimutan po yan. Mayroon din yan, lagayan din sa ilalim. Ayun. Okay? Simple lang mga bro. Oh, diba? Tapos mga bro, kapag okay na, syempre yung ating metal gasket. Yan. Problema mga bro, yung pagkalas natin, wala na yung dowel. Dapat meron dowel yan dyan. Tandaan nyo, dapat may dowel. At yung head, yan, ipapatong nyo lang dyan mga bro. Yan. Yan. Ganun lang mga bro, kasimple, diba? Problema nito kahit anong linis natin, hindi na natin na linisan ng medyo maganda-ganda mga bro. Yung cams mga bro, ipatong nyo lang dyan. Ayan o. Ganun ang setting mga bro. Ayan. Tagalin lang natin itong ibang mga wires. Wala pa yung bushing. Tapos dito, mayroong bushing dito yan sa gitna bago ilagay yung ating sprocket. Tapos yung washer na to, parang washer, kailangan pasok din siya doon. Meron kasing ano yan, merong lagayan talaga yan. Ganito naman mga bro yung timing ng cams natin. Ayan o. So yung T, tatapat nyo lang sa gitna. Tapos yung dalawang hiwa na yan, kailangan nakapantay siya. Ayan o. Ganoon. Pagkatapos, huwag nyo kakalimutan yung Allen bolt na yan. Marami rin nagkakabaliktad sa washer. So, tinan nyo mga bro yung posisyon ng washer, dapat ganyan. Hindi yan dapat, dapat hindi yan pabaliktad. Kasi yung iba, lalong-lalo sa 135, marami yung nababaliktad.